Open your heart, lift up your hands to God, and He'll show you the way. And He said, cast your burdens upon me, and those who are heavenly laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads. For the yoke I will give you, this easy and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. When you feel the world is tumbling down on you, and you have no one that you can hold on to, just face the rising sun, and you'll see hope, and there's no need to run. Lift up your hands to God, and He'll make you feel alright. And He said, cast your burdens upon me, and those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy load. For the yoke I will give you, this easy and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. Come to me, and I will give you rest. Maraming salamat. Salamat po, Nanay Leng, bilang Opo, Dad na Leng. Ganun pa man, kahit na kahapon lang daw po, sabi niya po, sumakit po yung lalamunan niya. Pero ngayon po, sa kalooban po ng Ama, na-request ko lang po, pero ang Ama po nagbigay sa kanya ng kalakasan upang may pagpatuloy yung pag-awit niya. Sa kalooban niya po, salamat po. Ngayon naman po, nandito naman po si Mami Marisa upang mag-alay ng inspirational na message para sa ating lahat. Salamat po, Ama, sa aming napaka-husay na facilitator. Alam niyo po, nagpresenta po ako sa kanya kasi nagalak po kay Dave. Way back 2006, nang kami po ay naakay sa dakong ito. Yung batang yan ay nasa Batangas pa. Gusto ko lang pong bigyan ng paunang salita. Nagagalak po ako sa kanya eh. Parang sabi ng Panginoon, anak, eto na ang magiging kaganapan sa susunod na panahon. Yung mga bata ngayon na nabuksan sa pamamagitan ng Banal na Espiritu sa katauhan ating mahal na Apo Conchi, marunong na rin po magpahayag ng marapat para sa ating Diyos. Amen po ba yun? Si Dave po, nung tumutungo sa mahal na Apo, sila pong magpamilya, dinadala po ng mami at daddy niya, ganito lang po kaliit nag-umpisa. Magnilay po tayo mga lola. Isipin niyo po, buhay ang Diyos. Amen po ba yun? Nasa edad po namin ganito, si Dave, ilang taon ka pa lang, Dave? 14. Yung edad po niya na yun, tingnan niyo po pagdating ng panahon, baka tayo na pong aralan ni Dave. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Nakakagalak.
sobrang napakagagalak po sapagkat napakapalad po ang mga magulang na may anak na tuwiran pong sa ating Panginoon ay nakakakilala. At alam mo anak, amazing ka talaga. Hindi mo akalain na salamat kapatid na Marie sa pagpili mo kay Dave na maging inspirasyon para sa mga kabataan na sa mura niyang gulang ay bigyan ng kulang karunungan ng ating Panginoon para tumindig po sa harapan. Alam niyo po ba, sabi ko nga, bawat oras, nagpupuri po ako sa Ama sapagkat ang kapanatagan at kapayapaan na dulot ng ating Panginoon ay patuloy po niyang binibigay. At hindi lang po yun, yung kahiwa-hiwaga na pinatutunan sa bawat araw, sa bawat isa, ay yung kaukulang hiwaga na ang ating mahal na Apo ay nakatupad sa kalooban ng ating Panginoon at tayong lahat po ay nabahaginan ng kaukulang liwanag. Nasabi ko nga sa aking sarili, Ama, kaming mga tao na dinala mo sa dakong banal na tipanan mo sa pamamagitan ng mahal na Apo, ay ni sa hinagap ng aming isip, ay hindi namin alam na kami ay magiging ganito. Amen po ba yun? Kahit po kayo, hindi nyo rin po alam bakit kayo naririto. Amen? Subalit may nakakaalam, bakit tayo inihakbang sa dakong ito? Ano po ang nais ipahiwatig ng ating Panginoon? Simple lang po pala mga kapatid, kung paano ang ating mahal na Apo Kunching sa bawat araw ay nasisilayan po natin ang kanyang pagiging matapat sa ating Diyos, pagtupad sa marapat sa ating Panginoon ay isang kaparaanan ng ating Diyos na hindi po tao yung tumutupad sa atin, kundi tao lang ginamit at ang ating Panginoon ang tumutupad sa ating lahat. Amen po ba yun? Sa madaling salita po, kung atin pong hihimay-himayin yung kaparaanan ng Diyos ngayon, sa panahon po ngayon ng Espiritu, sa katawan na ating mahal na Apo Kunching, napakalinaw po, kagaya po ng palaspas na yan. Sa unang buhay po, binibili pa natin yan. Kung hindi naman, tayo yung maghahanap para gumawa ng palaspas. Nasabi ko nga, nung bata pa ako, yung palaspas na yan, sabi po nila, ay panakot daw po sa mga mangkok. Ano po? Ngayon po, ay alam niyo po ba, hindi po pala totoo yun. Ang panakot po pala sa mga mangkok ay yung salita ng ating Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Subalit, ito po ay pagbabalik tanaw lang na kung paano pong yung hawiin ang daan eka, sabi ni Juan noon na darating yung tagapagligtas. At ito na po ngayon, sa pamamagitan po ng ating mahal na Apo Kunching, hindi man natin nasilayan noon ang kaganapan, sa kaparaanan po ng Espiritu na binahagi po sa dakong ito, nababalik tanaw po sa ating balintataw yung kaganapan kay Kristo nung siya'y nabubuhay. Amen po ba yon? Na sa panahon noon, makikita na po natin